Hello guys, so magsisimula na ako ng project. Yung tech stack natin is with plus React. Yung styling natin, Tailwind. At yung component library na gagamitin natin, ShadCN. Bakit ShadCN? Because compatible with Tailwind. Ganyan. Tapos yung router natin, React Router DOM. Tapos yung API client natin, Fetch or Axios. Alright, so simulan ko na. First is yung Vite. So, dito na pala. In case if mag-wonder kayo, search nyo lang with React. Tapos, ito yung lalabas. Copy nyo na lang ito. Scaffolding your first Vite project. Tapos, sorry. Bahin ko. Uh, ayan, nasa light novels. Hindi pa ata nakakreate ng light novels. So, create ko ito kanina eh. So, ayan, dito tayo magka-create. Tapos, yung name ng project, light novels. Tapos React, TypeScript plus SWC in case nag-wonder kayo ano yung SWC, compiler yan. So, based sa nandito, cd tayo sa directory. npm install. I-wait lang natin. Tapos next is npm run dev. I think yung mga script is nandito lang. Dev build lint. Ayan. So, ito na yun. Next is, tingnan natin kung anong yung lalabas dito. So, ganito. So, i-clean ko lang ito. Yung app.css, tanggalin ko. Ito, tanggalin ko. Tanggalin ko ito. Itong lahat. Ito rin. Tapos, lagay lang ako rito ng hello. Ayan, hello. In case if nag-wonder kayo bakit nandyan. Ito kasi yung ano eh. Yung parang global na style. Tanggalin ko lang. Tapos, tanggalin ko rin ito. Ayan, okay na ata yan. Tanggalin ko na lang rin kaya yung background color. Font weight. Line height. Actually, tanggalin ko na lang lahat. um, yan na lang. Ayan. So, ito yung initial. Next is based sa guide na ginawa ko. Lagay tayo ng tailwind. So, Vite kasi yung ano natin. So, gawin natin to. Install natin ito. So, as you can see, malinis na yung Vite natin, di ba? Di ba? Ito yung lumabas sa app.tsx. Naka-hot reload module ito. So, uh, every refresh, lalabas yan. Or every save, naka-hot module reload. Next is install natin yung Tailwind. So, tapos na tayo mag-create ng project eh. So, install natin yung Tailwind. Ito yung first. Pim install. Install natin yan. At in case if nag-wonder kayo ano itong -d, yan yung development dev package. Yung dev dependencies or mga package is sa development lang siya nag-i-exist. Nawawala siya sa prod. Tapos ayan. Tapos
initialize natin yung Tailwind CSS gaya ng nasa documentation. I think gagawa ito siya ng file dito. Tawag na, ito yung tawag. Next is, based sa nandito, tailwind config.js, lagay natin ito para alam niya saan siya pupunta. Tapos index.css, lagay natin ito, yung sa global na CSS. Next is i-run natin. At tingnan natin if gumagana ba yung Tailwind. As you can see, white lang yan, di ba? So, try natin lagyan ng or palakihin natin text font. Bold natin. O yan, gumana. Text LG. Tapos text red CSS. Kasi nag-wonder kayo kung ano itong nilalagay ko. Naka-ano na ito eh. Ganyan yan. If mag-type ako ng text LG, ito yung CSS niya. Tapos yung font bold, ito yung lalabas niya. At para maka-automatic kayo nalalabas yung mga ganyan, I think may plugin dito sa VS Code. Tawag ay, ano nga yun? Tailwind data yun. Ito, Tailwind CSS Intelligence. So, install nyo lang yan. So, ayan, gumagana yung Tailwind natin. Next is, base sa guide ko dito, yung ShadCN. Yung ShadCN, component library yan. Ito yung ginamit ko dito. Yung mga component na nandito, nakikita nyo. Pagayan yan. Nandito lahat yun. Yung mga components, example, ito. Nandito rin yun. Ito. Hanapin ko kung saan to ha. I think itong collapsible. Or hindi pala. Saan? Nandito lahat. Yung ginamit ko dito. So, based sa documentation dito, para makasimula ka, punta ka sa installation, tapos Vite. Kasi Vite yung project natin eh, hindi Next. So, I think tapos na tayo dito. Puntahan na lang natin. So compiler option, sinabi niya sa tsconfig at tsapp, lagyan natin ng base URL at path. So, punta na tayo sa app compiler option. So, lagyan natin dyan. Tapos sa tsconfig app.json, I think same lang rin sa compiler option. Ayan. So, tapos na tayo dito. Next is, install natin yung types ng node. I think para dito, para hindi ito mag-error. Try natin para makita nyo. So, punta tayo sa vite.config. Ito yun eh. Tapos, if install natin yung path, ganyan yan. Kita nyo? Wala siyang type declaration. Kaya install natin yung type. Install ko ng type. Mawawala itong red dito. Sa path. Wait lang natin. Ayan, nawala ng red. May red pa rin ito kasi hindi pa natin ginamit. Kaya gamitin natin. I-resolve natin yung path. Ayan, so tapos na ito. Next is, install natin yung ShadCN. Ayan. Okay, wait lang natin. So, TypeScript yung ginagamit natin. Default New York, default na lang muna. Slate. Saan yung global CSS natin? Nasa src. src index.css. Dito yung global CSS file natin. Next is CSS variable. Skip lang natin. Tailwind config.js. Nasa root ng light novels. Ayan, nandyan. Tailwind config. Saan natin ilalagay yung components na library? I think mas maganda dito.
Or, wait lang ha. Isipin ko. Import alias pala. Sorry. Import alias ng utils, ganyan. Hindi tayo na gumagamit ng server component, client component lang ito. Components.json. Yan, simula na. Alright, so components.json. Ito, tailwind config. So, try natin na kung gumana ba. Ayan. Oh, ayan, gumana. Kaso yung theme niya, naka-light. Ah, okay lang. Punta tayo ulit sa ShadCN. Tapos, if gusto natin mag-add ng button, punta lang kayo dito sa components. Tapos, example, gusto natin mag-add ng button, di ba? So, ito yung gawin natin. Kaya nang nandito. Inpex add button. Kung sa CLI, ganyan. So, yung mangyayari dyan, wait lang. I-add ko muna to. Naka-ShadCN na tayo eh. So, pang-add ko na yung lahat. Right. Git add. Added. Tailwind. ShadCN. Initial. Tapos push natin. And ilang minutes na kaya ito? Never mind. So next is example, gagamitin ko itong button. So ganito yung lang yung gawin nyo. Punta kayo sa documentation, run nyo yan. Tapos yung mangyayari dito, uy, wait lang. Mali. Mali yung directory. Sa light novels pala. Sorry. Ayan. So if i-run natin ito, pupunta siya sa config ng ano, pupunta siya dito sa config ng ShadCN. Tapos ilalagay niya dito sa components. So ayan, nasa components, UI button. So parang ganyan lang. Parang kinapi-paste niya lang yung button. Tapos if tingnan nyo dito, di ba wala, hindi siya naka-add. Parang niran lang niya para i-copy niya yung code dito. Yan yung maganda sa ShadCN kasi hindi ka nag-install ng package, parang nagka-copy paste ka lang nito. Kita niyo yan? Kinapi-paste niya lang lahat ito. Tapos nilagay niya dito. So, i-try natin gamitin yung button. So, ito yung gawa nito, button. Click. Tapos, i-run natin pala para makita nyo. So, ayan. Dito na siya. And next is um, naka-light ito eh. Light theme. Wait lang. Tingnan ko dito ShadCN. Yung theme. Saan kaya yun? ShadCN dark theme. Dark mode. Wait. Theme provider. Initialize theme. Maya na lang yan. So, next, punta na natin sa basic natin. So, next is, dito sa guide, lagyan natin ng React router. I think, dito lang yun. Create React router. Git plus React router. I think, next video na lang ito. Stop ko muna to. At add ko na lang rin ito muna. Added.
Shad CN button. Ayan, I think dito na yun. May warning dito. Okay lang yan. Puntahan natin. Tapos na. Ay, hindi. Tingnan natin sa GitHub if kumana ba. Light novels. Ayan, nandyan. Alright.